Kamusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So update po tayo ngayon sa hapong ito. Nasa 90% na ang aming na-install ng tie wire. So ibig sabihin patapos na po kami sa pag-install ng tie wire. So bukas mga ka-farmers, ang i-install naman po namin dito ay yung straw, no? Yung diamond straw. Kasi ang amin pong ampalaya ay mataas na. So nasa 2 dampal na po ito mga ka-farmers. So kawawang tingnan, no, ang mga ampalaya natin dahil sa sobrang init mga ka-farmers. So ganyan ang mukha nila. So nasa 90% na ang aming natapos sa pag-install ng tie wire. So ngayon share ko sa isang dulo may paltak at doon tinatali ang tie wire na number 14. And then hanggang dito lang mga ka-farmers, lagpat sa gitna kasi iyon ang gitna. Iyon ang gitna. And then dyan lang tinatali sa pusti. And then yung tie wire na galing doon, tinali sa paltak, papunta din hanggang din lang sa gitna din. Tinatali din sa pusti. Yan mga ka-farmers, ang aming ginagawa. Yan, daming tie wire. Yan. Yan, tinatali namin sa pusti. Kasi ang pusti nakabaon to mga 2 roller ang lalim. And then siniksik ang lupa parang matibay. So, konti na lang ang hindi namin na-installan ng tie wire. Parang nasa 6 na lang ata. So, ibig sabihin patapos na mga ka-farmers. So hindi ko akalain ito'y matapos ngayon kasi marami kaming trabaho. Nagdidilig pa kanina ng tubig sa ampalaya kasi napakainit. So ganyan ang ginagawa nila. Yan. So number 14, yung balagbag natin ay number 12. Yung simula doon, no? Ito ang ating number 12 mga ka-farmers, oh. Yan. Yun ang number 12 natin. So ganun din, nakatali sa paltak papunta doon sa isang paltak. And then ganito na tingnan mga ka-farmers, no, pag halimbawa ay makabit na ang ating tie wire, nakalak sa poste. Yan, iniikot lang ng isang ikot. Yan. Tingnan mo dito, oh. Yan. Ya bantin awew, di ka kabiraan awew. Dito na we, pag ay dira ay 10 daan ay sa sumpayan. So yan po, no. Isa, 2, 3, 4, 5, 6. Parang 7 na lang ata ang hindi na installan. Yan. Tinatali nila sa pusti. Yan. Yan doy. Kutin man ng 3. Yan na ang ating ampalaya. Huwag kayong mag-alala kasi bukas estro makapagtuway na kami. So saktong 2 linggo may gapangan na. Mataas-taas na sila mga ka-farmers. Ang maiksi yung naputo lang sa insekto. So kunti na lang ang hindi namin nakabitan, no. Kunti na lang. So dito banda mga ka-farmers, tapos na po ito lahat. Kumpleto na ang tie wire dyan. So kung tingnan natin ngayon, ganito pa ang kanilang mukha dahil wala pang gapangan. So tingnan nyo mga ka-farmers, 2 araw simula. Ngayon ngayon araw na Sabado. So Sabado, mga Lunes, Martes mga ka-farmers, nakakaakyat na ito. Kompleto na ito. So ano lang po kami din magtrabaho. Isa kusinero, 7 kami.
So 6 mga ka-farmers. 6 na warriors. Yan. So number 14 at saka number 12 mga ka-farmers ang ating tie wire na ginagamit. So ang ano natin, yung simula sa isang gilid papunta sa isang gilid, yon po ang number 12, and then ang simula sa isang dulo papunta doon sa isang dulo ay number 14. Ang brand name po galvanize para hindi kalawangin. So, ito na po sila mga ka-farmers, maganda ng tingnan. So ngayon ako'y papunta sa greenhouse at saka magdilig ng tubig sa mga punla kasi alam nyo mga ka-farmers ay sobrang init, tuyo-tuyo ang mga punla. Ito dinidiligan kanina bandang mga alauna. Sobrang init mga ka-farmers, kaya tingnan nyo. So magandang magdilig ganitong oras dahil pigado na kami sa oras kasi ano na, mataas na ang ating ampalaya. Kaya ang pagdidilig namin simula kayong umaga, hindi hihinto kasi may mga bisita. Din pagbalik pinagpatuloy ang pagdilig. So natapos to mga hanggang alauna. Pahinga 2 oras, pagka alas 3 balik kami sa pag-install ng tie wire. So ngayon konti na lang mga ka-farmers ang hindi natatapos, no? Ilan na lang. So parang hindi na to aabutan nila ng karating oras matapos na po ito. So ito po ang hose na ating ginagamit sa pagdilig, yung kulay pula at green. Ang pangalan po nito ay rainbow hose. So maganda to siya mga ka-farmers kasi matibay. Kahit ano pang gagawin mong paghuhugot, hindi din siya basta-basta. And then pag matagalan na po ito, kaya to mga ka-farmers, pag ingatan mo lang yung 10 taon, kayang-kaya ito. So yan po, no, no. So yan ang ginagamit. Pero pag halimbawa ay kami makapagtanim ng talong doon sa likod ng Checo at saka kamatis din maglagay kami ng linya ng tubig na 2.5. And then doon pipadaan namin yung tubig. Dahil ang didiligan namin ay nasa ito lang mga 2 hektarya, ito lang sa muna. Inano namin sa solar. So malakas naman po siya mga ka-farmers kasi malakas naman po ang solar natin. So yung rito kalawang, kahit isang hose lang ang ginagamit namin kalahating araw para tapos na. So yun lang po no mga ka-farmers. So ngayon papunta po tayo sa ating mga punla din kasi kailangan ang tubig pang dilig. Yan. Sobrang ganda tingnan ang layout natin mga ka-farmers kasi ang ating mga poste sobrang tuwid. Dahil naglagay tayo ng linya and then sinukat. Kaya pantay ang layo. Kahit naman sa ating ampalaya mga ka-farmers, kahit saan natin titingnan, sobrang ganda, no? Yan, may mga poste na dyan sa bandang dulo. Yan ang layout. Dini banda meron din. Doon itatali ang linya na naman pag halimbawa tayo may magbed para sa ating mulching. Pero sa kamatis mga ka-farmers at ampalaya, hindi tayo magmulching. Magmulching lang tayo sa siling sigang at saka sa bell pepper and then sa talong. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang talong hindi na magkakaugat, ang bell at saka siling sigang hindi na din. Pero sa kamatis, ba't hindi ako nagmumulching? Dahil ang kamatis, yung puno niya ay magkakaugat, pati ang ampalaya. So para magkakaugat sila, ang gagawin natin once na maitanim, hahagisan lang natin ng lupa sa puno para magkaugat. So ganun lang mga ka-farmers. Okay, so maraming nagtatanong ano daw ang advantage ang mayroong mulching o wala, ba't hindi daw ako nagmumulching mga ka-farmers. Ang reason dahil ang ampalaya pag once na maitanim mo
marami ka pang ilalagay tulad ng ipot ng manok, fertilizer bago hahagisan ulit ng lupa. Iba din ang puting yung basal, at saka iba din ang pag halimbawa ay nasa 26 to 28 days yung paghahagis natin ng lupa sa puno ng ating ampalaya. Iba din, ganun din sa kamatis kasi magkakaugat din sila. So yun po ang purpose o reason ko kung bakit hindi ako nagmulching sa kamatis at saka sa ampalaya. Pero may mga video naman akong nakikita niyo na may mulching, dahil taniman siya ng ano po dati ng ibang crops na may mulching. So ang gagawin natin pag magmulching tayo, halimbawa ito, magbutas tayo, lagyan ng fertilizer, ipot, and then tambakan ng lupa, then ibade, then mulching. So pagtanim mo kailangan lang malalim ang pagkatanim no ng ating punlang ampalaya kasi mas maganda na maraming ugat para maraming sanga. Pag maraming sanga, marami ding bunga. So yun po mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so hanggang dito na lang po tayo no. Hanggang sa muli, ako na po yung magpapaalam mga ka-farmers kasi may gagawin pa po tayo din babasain natin ito ng tubig. Yan, kita nyo, sobrang tuyo ang ating punla. So malaki-laki na sila, tingnan mga ka-farmers ha. May mga dahon na silang malalapad. So nasa 20,000 to. So napakagandang tingnan ang ating punla no. Yan. And then yung kamatis natin, may konti tayong kamatis dyan. So maganda na silang tingnan. So yun ang ating didiligan ngayon ng tubig. Kasi maganda mga ka-farmers na mabasa sila sa tubig lalo na sa gabi. Yan. Napakagandang tingnan, nakakatuwa, nakakatanggal pagod. Ito ang ating kamatis mga ka-farmers oh. Yan. Maganda na din pong tingnan. Okay, so abang ngayon to mga ka-farmers ang pagtanim at saka ang ilalagay namin bago mag-umpisang magtanim. So yun lang po. Thank you.